Siya ay Filipino-Australian actress at host ng Eat Showtime. Sa halos 28 years niya sa showbiz ay hindi pa rin nawawala ang kanyang down-to-earth na persona. Isa rin siya sa tagapagtaguyod ng UNICEF Philippines. Alamin natin ang kwento ng buhay ni Ann Curtis. Chloe Yang TV. Si Ann O'Hollis Curtis Smith na mas kilala natin sa tawag na Ann Curtis. Siya ay ipinanganak noong February 17, 1985 sa Yarrawonga, Victoria, Australia. Siya ay isang Filipino-Australian actress, modelo, host ng telebisyon, at mang-aawit na kilala sa kanyang versatility sa Philippine entertainment industry. Siya ang panganay sa 2 anak kasama ang isang nakababatang kapatid na lalaki na nagngangalang Thomas James Curtis Smith. Ang kanyang ina ay isang Pilipina na si Carmencita O'Hollis habang ang kanyang ama na si James Ernest Curtis Smith ay isang abogado sa Australia. Aksidente lamang ang pagkakadiskubre kay Ann. Sa edad na 12, lumipat ang kanyang pamilya sa Pilipinas para magbakasyon. Ngunit nagbago ang kanyang buhay nang makita siya ng isang talent scout. Ang engkwentrong ito ay naging daan sa kanya upang makapasok sa mundo ng showbiz. Sinimulan ni Curtis ang kanyang karera sa pag-arte noong 1997 na may maliit na papel sa pelikulang Magic Kingdom. Sumali siya sa GMA Network, isa sa mga pangunahing network ng telebisyon sa Pilipinas, kung saan nakibahagi siya sa isang serye ng mga palabas sa telebisyon, kabilang ang Ikaw na Sana at TGIS. Dumating ang kanyang breakout role noong 2004 sa serye sa telebisyon na Kampanerang Kuba sa ilalim ng ABS-CBN. Ipinakita ng papel na ito ang kanyang kakayahang gumanap ng parehong dramatiko at komedya. Si Ann Curtis ay naging isa sa mga pinakahinahangaan na artista sa TV man o maging sa pelikula. Pinagbibidahan niya ang maraming box office na pelikula at sikat na palabas sa TV. Katulad ng No Other Woman, noong taong 2011, Baler, year 2008, at Sid and Aya, Not a Love Story, year 2018. Nagpakita ito sa kanya ng dramatikong husay at malawak na hanay bilang isang artista. Ang kanyang trabaho sa No Other Woman ay nakakuha sa kanya ng nominasyong Best Actress sa 35th Gawad Urian Awards. Bukod sa kanyang tagumpay sa pelikula, si Curtis ay isang sikat na TV host sa Eat Showtime, isang noontime variety show, kung saan ang kanyang humorous at down-to-earth na personalidad ay napamahal sa kanya sa mga manunood. Ang kanyang stint sa palabas ay nakatulong na patatagin ang kanyang lugar bilang isa sa pinakamamahal na personalidad sa Philippine entertainment. Itinuloy din niya ang isang karera sa pag-awit sa kabila ng hindi pagiging isang sinanay na mang-aawit. Naglabas ng isang album na pinamagatang Ambisyosa noong 2011, na nakatanggap ng magkakaibang mga pagsusuri ngunit na-highlight ang kanyang pagmamahal sa pagganap. Ang karera ni Curtis ay kinukumpleto ng kanyang impluwensya bilang isang icon style at pagiging powerhouse endorsement. Siya ay naging isa sa mga nangungunang endorser ng produkto sa bansa. Ginamit din niya ang kanyang katanyagan para suportahan ang iba't ibang layunin ng kawanggawa. Kabilang na ang pagiging tagapagtaguyod ng UNICEF Philippines. Layunin nito ay pangalagaan ang mga karapatan ng mga bata. Ang kanyang pagkahilig para sa mga karapatan at kapakanan ng mga bata ay kitang-kita sa kanyang trabaho sa organisasyon. Sa kanyang personal na buhay naman ay ikinasal si Ann Curtis sa restaurateur at blogger na si Erwan Yusuf noong 2017. Taong 2020, biniyayaan ng mag-asawa ng kanilang unang anak na si Dalia Amili. Dito ay panandali ang nagpahinga si Ann Curtis sa showbiz para tumutok sa kanyang pamilya. Nasisiyahan din siya sa kanyang tungkulin bilang isang ina. Si Ann ay nananatiling isang maimpluwensyang figure sa Philippine entertainment na kilala sa kanyang multifaceted career at down-to-earth na persona.
Kasama sa kanyang legacy hindi lamang ang kanyang mga tagumpay sa pag-arte at pag-ho-host sa telebisyon kundi pati na rin ang kanyang mga pagsisikap na positibong maapektuhan ang lipunan sa pamamagitan ng kanyang pagkakawanggawa. Siya si Ann Curtis. Sa halos 28 taon niya sa mundo ng showbiz ay talaga naman hindi mapapantayan ang mga naiambag. Ang kanyang mga kawanggawa sa lipunan ay hindi malilimutan. Sana ay mas marami pang biyaya ang dumating sa'yo para mas marami ka pang matulungan. At dito natatapos ang kwento. Humihingi po ako ng like kung nagustuhan nyo. Paki-subscribe na rin po para sa mga susunod na video na tulad nito.